Teka, di ba si Marco Suarez yan? Yung sikat na artista? Parang namamalik mata si Margaret sa nakita. Crush kasi talaga niya ito kasi ang gwapo at mas lalo palang gwapo sa personal. Oh my, ang gwapo nga niya. Aniya sabay hawak sa braso ni Rafael na nanggigigil sa kilig habang nakatitig kay Marco na kumakain kasama ang dalawa pang lalaki. Hindi niya napigilan ay mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bag at tumayo at mabilis na lumapit kay Marco. Hi Marco, I'm a big fan of yours. Pwede bang makapag-picture? Nangingiting wika ng dalaga. Hindi kasi niya mapigilang kabahan. Sure, give me your phone. Nakangiting sagot nito. Ibinigay naman agad niya ito at kumuha ng larawan nilang dalawa. Nakakatatlong kuha din yon bago binalik sa kanya ang cellphone niya. What's your name? Tanong nito sa kanya. Have a seat. Aba, napaka-gentleman pala niya. Aniya sa sarili. I'm Margaret. Thanks. Sagot niya at umupo sa bakanting upuan. Nice to meet you. Where are you from? Tanong pa nito na ikinakilig niya, kahit na medyo nosebleed siya sa pag-i-Englisya nito. Mestizo kasi ito. What do you want to eat? Tanong nito sa kanya. No thanks. I'm full. Pagtanggi naman niya. I'm from Naga. Are you alone or with someone? Ano ba yan? Nakalimutan niya na si Rafael. Napalingon siya sa kinaroroonan ni Rafael, ngunit gano'n na lamang ang paniningkit ng mata niya nang makitang may kausap itong isang mestizang babae na nakabackless ang suot at maiksing shorts at hindi niya maitatangging napakaganda nito. I'm with someone. Thank you, Marco. Paalam niya at bumalik na sa mesa nila ni Rafael. Hello? Nakangiting bati ng babae sa kanya, ngunit si Rafael ay hindi man lang siya pinansin o pinakilala. Patuloy pa rin nito sa pagkikwento tungkol sa karanasan nito sa pag-travel at mukhang relate na relate naman ng babae dahil traveler din ito. Samantalang siya ay sa Siargao lang nakatravel since birth kaya tahimik na lang dahil maliban sa hindi siya kasali sa usapan ay wala siyang karanasang maibabahagi. Inilabas ni Margaret ang cellphone at kunyari busy sa pag-scroll. Ang totoo, inis na talaga siya sa kaharap niya. Ang lakas pang makatawa sa harap ng lalaki. Lumabas din ang pagka-playboy nito. Nakakita lang na magandang babae ay nakalimutan na siya. Pumunta siya sa Facebook at in-upload ang picture nila ni Marco with caption, "Meeting my future husband." Napangiti siya at tila kinikilig siya sa larawan nila. Nakaakbay pala ang isang kamay nito sa kanya habang ang isang kamay ay nakahawak sa cellphone. Nakangiting pinost niya yon at dahil malakas ang internet ay napost agad. Mag-post pa siya ng isa pang larawan nila ni Marco sa My Day, ngunit may humablot sa cellphone niya. Napatingin siya sa gumawa niyon at nakita niya ang madilim na anyo ni Rafael. Anong problema mo? Takang tanong niya. Napansin niyang wala na ang mestizang babae. Hindi niya napansing umalis na ito. So, nakakita ka lang ng gwapo sa paningin mo ay nakalimutan mo ng kasama mo ko? Pasarkastikong wika nito na ikinataas ng kilay niya. Gwapo naman talaga yun. San banda? Tanong nito na tiningnan ang cellphone niya at nakita ang pinost niya. Meeting my future husband, huh? Inis na sabi ni Rafael at dinilit ang post niya. Ano ba? Akin na yun, Rafael. Wala kang karapatan pakialaman ng cellphone ko. Pilit niyang kinuha ang cellphone niya at kalaunay binigay rin ito sa kanya. Ikaw nga to nakakita lang ng tisay parang hindi na ako kilala. Ha? Selos ka no? Nanunod John na saad ng binata. Haka rin. Ako magsiselos? Never. Mahinang singhal ni Margaret. Patuloy ito sa pang-iinis sa kanya. Hindi nga ako nagsiselos sabi eh. Inis na saad niya dahil totoo naman kasi pero hindi siya aamin. Mawala man siya. Okay, but I'm jealous. Ayokong may pinapangarap ng ibang lalaki. Seryosong saad ni Rafael na ikinataas ng kilay ng dalaga. Parang hindi siya makapaniwala. Ito, magsiselos? Bakit? Tanong niya pero gusto niyang marinig mula rito nagsiselos ito dahil mahal siya nito. Basta, you are mine and only mine. Understood? Aba, possessive. Nakangiting sabi niya.
Hindi man niya narinig ang inasam na marinig, ay kinilig na rin siya sa pagka-possessive nito. Keep in mind, well, it depends. Crush ko kasi yun eh. I'm hoping he will call me. Pang-iinis pa ni Margaret sa lalaki. Don't tell me kinuha niya yung number mo. Parang kakain ng tao ang mukha nito ngayon. Natatanawan na lang siya. Of course, ang ganda ko kaya. Sagot niya. Inagaw nito ang cellphone niya at akmang bubuksan para kunin ang SIM card. Hey, I'm just joking. Pigil niya rito na makita niyang seryoso ito sa gagawin. Good. Anito saka binalik ang cellphone niya. Siloso. Wika niya. Good. That you know that, so stop flirting with other men. Sagot naman ito. Narinig pala ang sinabi niya. Imbis mainis ay tila kinikilig pa rin siya sa sinabi nito. Nasa living room si Margaret habang nanonood ng palabas sa telebisyon pagkatapos mananghalian. Nang maboard sa palabas ay kinuha niya ang laptop sa kanyang kwarto at bumalik sa living room para doon mag-browse. Naisipan niyang mag-browse sa mga damit pansanggol. Hindi pa man niya alam kung anong kasarian ng anak niya pero excited na siyang mamili ng damit. Plano nilang magpa-ultrasound sa susunod na linggo pagka-uwi ni Rafael galing sa business trip nito sa China. 1 linggo ito doon. 1 linggo silang hindi magkikita at kahit kaaalis lang nito kahapon ay namimiss na niya agad ang presensya nito. Binuksan niya ang laptop at pinuntahan ang website na babies.com na kung saan makikita doon ang mga kagamitang pambata, apparel, shoes, bags, toys at marami pang iba. Nakita niya kasi ang site nito mula sa isang ad sa Facebook kaya nainganyo siyang bisitahin niyon at nakita niya ang gaganda ng mga produkto nito at mga dekalidad pa. Medyo mga mahal nga lang ang presyo ngunit sabi naman ni Rafael, minsang mahuli siyang tumitingin sa mga paninda ay huwag daw niyang problemahin ng pera dahil para sa anak nito ay sky is the limit daw. Basta ang importante ang kalidad ng produkto at safe para sa anak nito. May binigay na rin tong credit card sa kanya para in case na gusto niyang mag-shopping online or offline, ay wala siyang problema. Pumili siya ng mga neutral na color at ini-add to cart. Saka na niya check out kapag nakapagpa-ultrasound na siya. Sa ngayon, add to cart na lang muna siya. Ang cute! Hindi niya napigilang bulalas nang makita ang napakagandang damit na kulay light pink. Bagay na bagay sa anak niya kung babae. Tiningnan niya ang nakasulat na description. Ages 3 to 4. Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang dahil malaki pala iyon at napakaliit ng sukat. Who are you? Oh my gosh! Natutop ni Margaret ang bibig sa pagkabigla sa di inaasahan ay makarinig ng boses ng babaeng nagsasalita mula sa likuran niya. She looks familiar. Parang nakita niya ito noon. Saan nga ba? Medyo tumaas ang isang kilay nito. Hindi sa mukhang nagtataray kundi naghihintay ng sagot niya at nagtataka kung sino ba siya. Pinaglipat-lipat naman nito ang paningin sa mukha niya, sa tiyan niya at sa laptop na may mga larawan ng damit pang infant. Hindi naman niya alam kung ano ang sasabihin dito. Sasabihin ba niya ang totoo o magsisinungaling siya? Aniya sa sarili. Oh, don't try to lie. Buntis ka ba? Si Rafael ba ang ama? Ngayon ay parang isang tigring lalapa ito ng tao anumang oras kapag nagsisinungaling siya. Honey, don't scare her. Pigil naman ang lalaking lumapit rito at ngumiti sa kanya. Totoo ba? Tanong naman ito sa kanya nang nakatunganga lang siya at hindi pa rin alam ang isasagot sa mga ito. Pakiramdam niya, ipit na ipit siya sa sitwasyong iyon. Ang dalawang ito ay mukhang mga magulang ni Rafael kung hindi siya nagkakamali. Sasagot ka ba o hindi? May diin na ang tanong ng babaeng halatang sopistikada kahit na may katandaan na ito. Po? Opo. Natarantang sagot ni Margaret. Anong opo? You mean, buntis ka at si Rafael ang ama? Pagkaklaro nito, wala na, lagot na siya. Napatango na lang ang dalaga bilang pagkumpirma habang napakagatlabi. Yes! Sabay pang sabi ng dalawa at nagyakapan na ikipinagtaka niya. Lumapit naman ang babae sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. I'm so happy. Sa wakas may apo na rin kami. I'm Rafael's mother, Isabel, and this is his father, Simon. Welcome to the family, Iha. Anong ang pangalan mo? Saad nitong nakangiti. Nawala na ang kanina'y parang naninindak sa kanya. Margaret ho, ma'am. Tita.
Call me tita and mommy soon. Hindi pa rin maitago ang sobrang galak nito. Yes, tita. May pangingiming saad ni Margaret. Masaya pala sa pakiramdam na welcome ka sa pamilya ng lalaking mahal mo. Lagot talaga sa akin ng Rafael na yun pag-uwi. Abay, malaki na ang tiyan mo at hindi ka pa niya pinapakilala sa amin. Alam naman niya excited na kaming magkaapo. Sabi ng ina ni Rafael sa tonong nagbabanta at nagbibiro. Baka totohanin tong sinasabing surprise niya tayo sa susunod na New Year's Day. Sabat naman ng ama ni Rafael na nakangiti rin. Well, whatever. Basta masaya ako ngayon. Halika iha. Kwentuhan tayo ng mga bagay-bagay tungkol sa'yo. Anitong iginiya siya ng upo at tumabi ng upo sa kanya. Pakiramdam naman ng dalaga ng mga sandaling iyon ay parang nakasalang siya sa isang trial hearing at hindi siya pwedeng magkamali ng sagot kundi baka makulong siya. Kung sasabihin naman niya ang totoo ay baka magalit naman si Rafael sa kanya. May kontrata siyang pinirmahan na ang lihim nilang dalawa ay sa kanila lamang. Bahala na. Pabayaan na lang niya na isipin ng mga magulang nito na girlfriend siya ni Rafael. Lubos-lubusin niya ang masarap na pakiramdam na magiging isang girlfriend ko ron ng binata. Malay natin, baka magdilang anghel. Napangiti siya sa naisip. Sa totoo lang ay umaasa ang puso niya na may katumbas ang pag-ibig niya kay Rafael base na rin sa ipinakita at ipiniramdam nito sa kanya. Naramdaman niyang may pagtingin din ito sa kanya. Maingat naman na sinagot niya ang mga tanong ng ina nito sa kanya. Ngayon lang niya nakilala ang mga ito, ngunit pakiramdam niya ay ang gaan na agad ang loob niya sa mga ito. Mabait pala kay isa ito kahit isa itong may-ari ng malaking kumpanya ay napaka down to earth nito. At tinanggap siya nito agad kahit hindi pa nito alam kung sino siya. So, hindi ka pa nakabili ng mga damit ni baby? Tanong nito na nakangiti si laptop sa harap. Ang asawa naman nito ay umalis at mukhang may kinakausap na tauhan. Naikwento pa nito na napadaan lang pala ang dalawa para kumustahin ang bahay. Hindi pala alam ng mga magulang ni Rafael na doon na umuwi ang binata. Akala daw nita ay sa kondo ito umuwi. Binibisita naman daw sila nito 3 beses sa isang linggo pero wala itong nabanggit na may ibinabahay na pala ito. Hindi pa po. Maiksing sagot ni Margaret at tumingin din sa laptop. How about tomorrow? Sasamahan kitang mamili ng mga gamit ni baby. I know what do you need to prepare. Kaya sasamahan kita. Pero syempre, ikaw pa rin mamimili ng gusto mo para sa baby. Ako syempre, bibili rin ako para sa apo ko. Excited na bulala si Tita Isabel. Sige po, excited na rin ako. Hindi niya napigilang matuwa na rin. Nakakahawa pala ang energy nito. Makalipas ang 1 oras ng pagkwekwentuhan nila, ay nagpaalam na mga ito na umuwi at nangakong susunduin siya kinabukasan ng umaga. Nang makaalis ay nag-chat siya kay Rafael sa Messenger. Yes, friend na sila ni Rafael sa Facebook. Isa yon sa nagpakilig ng puso niya dahil ito mismo ang nag-add friend sa kanya sa Facebook. Kinakabahan siyang nag-chat sa binata. Nasa meeting ka pa? At the cafe now. Done with the meeting. Miss you. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kilig. First time nitong nagsabi ng ganon. Love you na ba ang susunod? Sana nga. Hiling niya sa sarili. Miss you too. Reply agad niya. Anyway, ang parents mo pala biglang dumating kanina at nakita ako. Anong sabi nila? Mabilis na reply nito. Sobrang saya nila nang malamang may apo na sila. Sorry Rafael, takot kasi ako kanina kaya napaamin akong anak mo to. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko sinabing lihim natin. Mahabang paliwanag niya. It's okay. No problem. Sagot nito.
Napatingin siya sa dagat. Tama lang ang taas ng dagat at hindi masyadong maaraw, ngunit sa bandang iyon ng isla kung saan marami ang nagsisurf ay hindi talaga pang swimming ang dagat doon dahil mabato at ang buhangin ay sa dalampasigan lang. No, masyadong mabato. Sagot niya. Well, how about let's go to pool later? When it's low tide? That's a good idea. Sang-ayon ng dalaga. She heard na maganda raw doon, ngunit hindi sila nakapunta. Nag-island hopping sila on their third day in the island, and it was an enjoyable and memorable experience for her. Medyo maliit pa naman ang tiyan niya, kaya hindi pa hadlang iyon para ma-enjoy ang bakasyon nila. Rafael rented a car para madali nilang mapuntahan ang mga lugar na gusto nilang puntahan without hassle sa kanya. Ayaw kasi nitong mag-motorbike sila dahil delikado raw sa buntis. Napaka-protective talaga ng binata. He never stopped making her fall in love with him all the time. Maya-maya ay umuwi na muna sila sa villa para makaligo at makabihis si Rafael bago mananghalian. They went to Hansel Restaurant. It's an Italian restaurant but they serve international cuisine. Their pizza is absolutely delicious. Iyon ang pinakadinadayo ng mga turista sa restaurant na ito. Aside sa masasarap na pagkain ay ang kanilang fast service and good customer service. Tuluyan na kayang umami ng nararamdaman sina Margaret at Rafael? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.